Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, Doming, pwede lahat! Doming, Doming, pwede lahat! Doming, Doming, pwede lahat! Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Hingi dito, hingi doon. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Grabe naman ang balitang ito. Almost 36 na katao ang namatay at may iba pang mga natagpuang sugatan sa nangyaring pag-atake ng isang gunman sa Manila Casino. Ngunit hindi sa pamamagitan ng baril namatay ang mga nasabing mga biktima, kundi nasuffocate sila sa usok. Hindi kasi sila naniniwala na miyembro ng rebel group na nasa Mindanao ang nag-uumpisa ng gulo doon. Pero ayon dito sa balita, may ibang sadya ang gunman na ito. Pero ang daming inosenteng nadamay. Ay, ito na ang sinasabi ko. Kapag ito ang umatake, hindi na ako makakaiwas at hindi ko pwedeng takbuhan. Mabuti pa, mahiga muna ako dito. Mamaya na ako magsulat. Hihiga na ako dito sa sofa. Sana walang papasok para walang mag-iistorbo sa aking pagtulog. Doming! Naistorbo ang aking pagidlip. Oh, akala ko ba'y nagsusulat ka? Bakit ka nakahiga dyan? Magsusulat sana ako. Kaya lang, hindi ko alam kung ano ang isusulat ko. Ay, kung hindi ka pa matutulog, puntahan mo ang itay kasi pinapatawag ka. May importante daw na sasabihin sa'yo. Ganun ba? Oo, tatawagan ka na sana sa kanyang CP. Pero sira daw, kaya hindi makatawag sa'yo. Nasira? Bakit kaya ako pinapatawag? Ewan ko, baka ikaw na naman ang gawing OIC ng barangay. Ano? Oo, kasi yung isang kagawad na ginawang OIC ng barangay pumalpak. Yan ang sinasabi ko. Masyadong mapagmalaki. Hindi naman kaya. O sige, punta ka na. Hinihintay ka na ni tatay. Oh, saan ba siya pupunta? Yan ang hindi ko alam. Basta pinapatawag ka sa akin.
O sige, pupuntahan ko na lang sa bahay nila. Ay, salamat naman at dumating ka, Doming. Ano ba yung importanteng sasabihin nyo sa akin, Tay? Makakaalis ako. Dahil ikaw ang gagawin kong OIC Barangay Chairman. Ano kasi, hindi sa nagrereklamo ako. Baka kasi may masabi ang mga ibang kagawad kung ako ang gagawin yung OIC Chairman ng barangay. Ano naman? Sila ba ang masusunod? Ako ang masusunod kung sino ang gusto kong maging OIC habang wala ako. Hindi naman ako lalayo. At isa pa, hindi ako magtatagal sa aking pupuntahan. Pero baka may masabi sila sa akin, Tay. Huwag mo nga silang pansinin. Tignan mo na lang ang nangyari sa OIC na humalili sa akin. Tay. Kalukuhan lahat ang kanyang ginawa habang wala ako. Kaya ikaw ang hahalili sa akin habang wala ako. Entiende? Gagawa ko ng memo ni Tay. Ako na daw ang OIC Barangay Chairman ngayon. Kung maaari, ayaw ko sanang tanggapin ito. Dahil isa na lamang akong tanod. Pero ako lang daw ang pinagkakatiwalaan niya dito. Yung iba sanang kagawad. Pero hindi na bale. Ako naman ang appointed chief tanod. Titignan ko ang peace and order. Ako ang magmamando sa kanila. I-encode ko na ito. I-print ko na sa barangay. 1 linggo daw na mawawala ang aking biyanan. May educational tour daw. Anong klaseng elected officials ang mga ito? Hindi ko pa na-i-preprint ito. Inaantok na naman ako. Bakit ganito na naman? Wow! Ang gaganda naman ng mga tanim mong gulay dito sa organic backyard mo, Mare Sophie. Ay, sinabi mo pa. Yan lang naman ang kaligayahan ko tuwing umaga. Wow! Ang mga kamatis mo, Mare. Iba't ibang variety. Ang daming bunga, oh. Ay, cherry tomatoes mga yan. Alam mo ba, galing pa ng Hawaii ang binhin yan. Oh? Talaga? Oo, pinadala sa akin ng pinsan kong nasa Hawaii. Ang galing naman. Oh, gusto mo ng binhi? Ha? Ano kaya yung nakatanim na lang ang ibigay mo sa akin, Mare? Kaysa mahulog naman ang bunga. Ay, hindi kasi ako namimitas ng mga bunga niyan. Ganun ba? Kahit hinog na? Hindi mo pipitasin? Oo, talagang hindi ko pinipitas ang mga bunga niyan. Paano kung mahulog lahat ang mga bunga? O di sayang. Ay, hindi masasayang yan. Ay, sandali ha. Mamitas ako para wala ka namang masabi sa akin. Hindi para huwag mong sabihin madamot ako. O sige, Mare, bigyan mo na rin ako ng bunga ng ampalaya mo. Ang daming bunga, oh. Ihalo ko sa pinakbet na lulutuin ko mamaya. Ganyan ang mga kapitbahay, Rosa. Ang galing nilang humingi. Binigyan ko na nga sila ng buto. Ayaw pa nilang itanim. Yung isa namang kapitbahay namin, namatay daw yung binigay ko sa kanya na nasa sako.
Ay, Namatay siguro dahil hindi niya dinidiligan. ay siyempre, talagang mamamatay kapag kulang sa dilig. Gustong-gusto pa nilang manghingi kaysa magtanim sa kanilang bakuran. Okay lang sana kung hindi araw-araw. Yan pa nga ang isa kong kinainisan. Lalo na kapag hihingi na nga lang, siya pa mismo ang mamimitas. Ay, Ano? oo, hindi na nila mahintay kung ano ang ibibigay ko. Sila na mismo ang kukuha doon sa tanim ko. Sila lang mamimitas. Eh, ano pang masasabi ko doon? Talagang may mga taong ganyan, Rosa. Gusto nila, hingi dito, hingi doon. Alangan namang palaging ganyan na lang. Namimihasa na sila. Ang sabihin mo, hanggat may mahihingi sila, may makikita silang sa iyong bakuran, hihingi at hihingi pa rin yan. Ay, sana magtanim din sila para hindi sila laging nanghihingi. O siya nga pala, maalala ko. Di ba may pa-contest tayo na backyard gardening? Oo, meron nga. Kaya lang, nagtanim lang sila dahil gusto lang nilang makuha ang premyo. Pagkatapos, papabayaan na lang ang kanilang tanim. Oh, Doming, ikaw pala ang nandito sa barangay hall Oo, kagawad. Nagbukas lang ako kasi medyo malilate daw si chairman. Ganun ba? Ako ngayon ang naka-duty. Siguro kaya maaga kang pumunta dito kasi alam mong hindi ako ang magdu-duty ngayon, ano? Ha? Ay, hindi naman. Di ba may seminar si na chairman ngayon? Hindi nga natuloy eh. Ganun ba? Sigurado. Matutuwa na naman si Kagawad Kidlat neto. Oh, bakit naman? Siyempre, alam mo na, maraming matutuwa kapag wala si chairman. Huwag mo namang sabihin yan. Huwag kang gagawa ng pagtatalunan nila. Pero kung minsan, hindi na rin pinapansin ni chairman yan. Mabuti na rin yon. At saka kung papansinin natin ang mga walang kabuluhang bagay, magpro-problema lang tayo. At saka kung magpapa-apekto tayo sa mga taong walang magawa, ay pagtatawanan lang tayo ng mga tao, di ba? Tama ka dyan. Pero kapag hindi naman natin sila papansinin, parang wala naman tayong alam. Hayaan na lang natin sila. Hanggat umusok ang kanilang mga tenga. Oh, nandito ka pala, Norma. Ay, akala ko si Maring Sofing ang nandito sa garden niya. Ikaw pala, chairman? Oo, bakit? May kailangan ka sa kanya? Gusto daw makatikim ng sariwang gulay ang aking asawa. Ganun ba? Kaya inutusan niya ako dito, chairman. O ano, bibili ka? Ha? Binibenta niyo na? Hindi. Pero tika, di ba binigyan ka ni Sufing ng buto? Kung hindi ako nagkamali, ha? Kumplito yung binigay niya sa yung mga buto. Kapag itinanim mo yun, marami na yun. Malaki na ang pakinabang mo dun. Nung medyo nagkadahon na, namatay eh. Yung iba naman, di tumubo. Ay, ganun ba? Siguro kulang sa dilig. Hindi naman sinabi sa akin ni Maring Sofing na kailangan na diligan ang mga yun. O di hinayaan ko lang. Ano? Ay, hindi mo alam na kailangang diligan ang mga tanim na mga gulay? Ay, pag-ibig nga, kailangang madiligan. Ay, kung ganon, hindi ka rin lang marunong magdilig ng mga halaman na ibigay sa'yo ng aking asawang si Suping at hindi ka marunong magtanim, huwag kang kumain ng gulay. Ganon lang kasimple. Wala pang pwedeng pitasin dyan.
Sige, pumunta ka na lang sa palengke. Marami doon. Pero... Sige na. Doon sa palengke, hindi ka mapapagod na manghingi. Tumawad ka lang. Wala kayong alam gawin kundi hingi dito, hingi doon ang alam nyo. Magtanim naman kayo. Inisprayan nyo atang mga tanim yung mga gulay, Aling Sufing. Ay, oo, kagawad. Kasi kung hindi ko isprehan dyan, uubusin ng uod ang mga tanim ko. Yung lalo na yung mga talong at sitaw. Nakita ko si Aling Norma. Sumisilip dito sa ating kanina. Ah, ganun ba? Bakit hindi siya tumuloy? Yan din po ang sinabi ko sa kanya. Siguro, nahihiya. Baka isipin nyo daw na hihingi siya. Ay, ganoon. Talagang ugali na niyang manghingi. Pero kung sakaling pupunta siya dito, abay, bigyan ko naman siya. Marahil, baka talagang yan ang sadya niya. Kaya sumisilip doon sa labas. Pero hindi po pwede ito ngayon. Magpapalipas pa ng ilang araw. Sige, ipagpatuloy ko muna itong pag-spray ko, ha? Sige lang po. Titignan ko lang ang makatanim yung mga gulay. Ang gaganda pala. Oh, Aling Norma. Andyan pala kayo? Hindi na po kayo nakaalis? Bakit hindi kayo tumuloy kila Aling Sufing? Huwag na, kagawad. Bakit naman? Masakit ang loob niyo sa kanya? Narinig ko ang mga sinabi niya sa'yo kanina habang nag-uusap kayo. Ang sabi niya, hindi pa pwedeng pinatsin ang mga kanyang gulay. Oo, kasi nga... Hindi... Ang sabihin mo, maramot siya. Bale kung tutusin, pangalawang beses lang itong paghingi ko ngayon. Pero ayaw niya akong bigyan. Maramot siya. Hindi niyo po ba narinig kung bakit ayaw niya munang magbigay? Oh, sinabi lang niya yon kasi alam niyang pupunta ako sa bahay nila para humingi ng kanyang mga tanim. Hindi po Ay, yun. naku kagawad. Talagang maramot sila mag-asawa. Naku, kayo naman po. Baka yung pagiging maramot nila, darating ang araw na wala nang matitira sa kanila. Oh, bakit niyo naman nasabi yan? Kung gaano karami ang taong madamot, ganun din sa mga magnanakaw. Ay, ano ba yan? Walang puso ang mga taong nabitas sa mga halaman kong namumulaklak pa lamang. Ay, ano ba ito? Oy, Nay, bakit kayo umiiyak? Iniiyakan nyo na naman ba ang mga tanim nyong mga gulay? Ay, tingnan mo nga naman ang nangyari sa kanila. Ay, oo nga naman. Naku. Ay, naku. Tinanggalan ng mga bulaklak ang mga tanim nyong gulay. Lalo na itong sitaw, oh. Ay, sus, sayang naman. Yung mga talong, tingnan mo. Inalisan mga tangkay, pinutol ang mga... Ay, nako, malapit ng mamunga ang mga ito. Bakit ganito ang kanilang ginawa? Ay, Rosa, ang tatay mo, may kasamang mga barangay opisyal. Ay, bakit kaya? Ay, pupunta naman yata sila dito. Tay, bakit kasama nyo ang mga barangay officials? Ay, Gusteng, bakit? Ano bang sadya ninyo? Ay, halik kayo. Tingnan nyo nga naman ang nangyari sa mga tanim kong gulay, bakit kasama mo ang mga barangay opisyal? Anong kailangan nyo? Kumpirmado na. Aling Sufing, maaari pong kai-spray nyo lang ang mga gulay ang dahilan. Kung bakit nalason ang mag-asawang Norma at Ponso. Ano? Oo, nalason sila. At yung niluto nilang sitaw at talong ang dahilan kung bakit sila nalason. Ano? Oo, Inay.
At kumpirmado na. Ang sabi kasi ni Kagawad, nakita niya si Norma na sumisilip habang binabantayan kayong mag-spray na naman. Ito na yung sinasabi ko. Maaring ninakaw niya ang pwedeng iluto. Kasi nang sumakit ang kanyang dibdib, nang sabihin mong hindi pwedeng pitasin ang mga bunga nito, ayon. Ay, si Norma talaga, oo. Sa bagay, hindi natin siya masisisi. Yan ang napala ng mga taong tamad. At wala sa katinuan ang pag-iisip. Tara na, mga kagawad. Bisitahin sila sa ospital. Halika, Suping. Sumama ka sa akin. Ay, sige. Sasama ako sa inyo. Pagsabihan ko ka siya ng mga nakakalason na mga salita. Huwag. Hindi ganyan. Relax. Ano? Kailangan lang na gawin yun ni nanay. Hindi. Isa ka rin. Sinusulsulan mo pa ang nanay mo. Oh, bakit pa sasama ang inay sa inyo kung ayaw nyo naman siyang pagsalitain doon? Oo nga. Sige. Pupunta tayong lahat doon. Pagsasabihan natin ang mag-asawang yon. Yan ang nararapat. Para magtanda at magbago na sa kanilang mga maling gawain. Tara na! Sugod! Paano kasi? Hingi dito, hingi doon. Nasanay na. Kaya nung hindi na sila binigyan, nagnakaw na... Ano na ang aking pinagsasasabi? Ay, talagang sakit ko na yata ito. Nanaginip na naman ako. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!